Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa komento ni ka-crypto rito kung saan ay tinatanong po niya dito na nag-dip na nga ba or naganap na nga ba ang dip dito sa market price ni Shiba Inu. Kung pag sinabi po nating dip ay bumagsak na ang kanyang presyo sa pinakamababa na presyo nito. At dito na siya makaka-recover. Yan po ang ibig sabihin ng dip. Dito na yung kanyang pinakamababa na presyo na maari po niyang ibagsak. Kaya kumbaga nagawa po nating tukuyin yung dip ng isang cryptocurrency, ay yan po ang pinaka the best buying opportunity. Kaya yung iba po dyan, yung may kakayahan na tukuyin yung dip, ay nag-all in na po sila dyan. Diyan na po sila talagang tinutudo na po nilang bumili diyan sa deep price na yan. Kaya ayan, yan ay isang magandang opportunity. Pero ang gustong malaman po dito ni ka-crypto ay deep na nga ba ang kalagayan nitong si Shiba Inu. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, check po natin ang chart, daily chart time frame nitong si Shiba Inu. At ayan, malamang ay ang tinutukoy ni ka-crypto dito na deep ay yung ito, yung presyong ito, 40 digits 1771 or yung ito, ang 40 digits 2085, kung saan po siya nagkaroon ng ilang beses na mga price rejections. Ngayon, ang masasabi ko naman po rito pagdating sa deep ay mahirap pong i-predict ang deep price kung saan po talaga yung pinaka mababang presyo na pwedeng ibagsak ng isang crypto asset or ito katulad ni Shiba Inu. Mahirap po talagang i-predict yun at meron lamang pong iilan ang nakakagawa ng nakaka-predict niyan. At yan po talaga yung mga magagaling na mga crypto analyst or crypto expert. Pero ayan, maski mga crypto expert pa yan ay gaya ng sinabi ko kanina ay iilan lamang po sa kanila ang nakaka-predict dyan. Kaya unless na talagang ubod ng galing yung crypto analyst na yan, ay yan, sila yung mga henyo na mga crypto analyst. Sila po yung may kakayahan na i-predict yung mga dip. Pero ayan, at masasabi kong napakabihira po talaga niyan. Kaya ang majority po ay hindi po nila talaga kayang i-predict ang deep price ng isang crypto asset. Mga spekulasyon po yan. Yung mga lumalabas po na mga analysis or speculation ay pwede pong magkamali yan. Ayan, pwedeng magkamali, kaya meron pong warning dyan na syempre kailangan mo na rin magsagawa ng iyong research at wag ka agad magtitiwala sa mga inilalabas na spekulasyon ng mga crypto experts. Kaya ayan, ngayon ay paano natin mapapasok or paano tayo makakabili sa deep, yan, sa deep price. Ngayon, ang ginagawa po ng ibang mga crypto expert para makapasok or makabili sa mga deep ay syempre yung dollar cost averaging. Yan lamang po yung paraan na makapasok sa deep price. Kaya bilang halimbawa, sabihin lamang natin ay ito yung deep price. Yan, ito po yung deep price niya rito. Yan, at sabihin natin ay monthly chart time frame po ito or yan, weekly chart time frame. Ngayon ay ito yung talagang deep price po niya. Hindi na siya babagsak pa dito. Kapag ayan, dahil sa nag-deep na po siya rito, ay pagkatapos nito ay posibleng mag-consolidate pa siya rito, pero pagkatapos niyan ay aakyat na siya ng todo kasi deep price po yan.
Ngayon ay para makapasok po tayo sa deep price na ito ay syempre nagdagdag dollar cost averaging tayo kasi wala naman po tayong kakayahan na na alamin or i-confirm na ito pala yung deep price. Ayan. Kaya ang paraan dyan para makabili po tayo rito ay syempre dollar cost averaging. Bili lamang po tayo ng bili. Kaya habang bumabagsak po ito, ayan, sabihin natin nag-umpisa po tayong bumili dito. Ayan, bumili po tayo dyan. Nung bumagsak siya, bumili na rin tayo dito. Ayan, tapos umangat po siya ulit dito, pinatamaan niya ulit yan. Bumili tayo ulit dyan. Ayan, bumagsak po siya rito. At ngayon, bumagsak po siya sa deep price. Ay, ayan, bumili po tayo, nakabili po tayo sa kanyang deep price. At pinatamaan po niya ulit dito. Ayan, bumili po tayo ulit. Kaya ayan, sa pagda-dollar cost averaging ay nakabili po tayo sa deep price. Pero kung pag inaabangan po natin yung deep price na yan ay mahirap po. Mahirap pong i-predict na ito na, kung ito na pala yung deep price or hindi. Kaya meron pa akong mga napanood na mga expert interview sa expert ay sabi nila ay talagang walang nakaka-predict ng deep price. Ayan, wala daw nakaka-predict ng deep price ng isang asset. Kaya ang the best na paraan para makapasok sa isang asset, makapag-trade sa pinakamababang presyo nito or ang deep price nito ay ang dollar cost averaging. Yan po ang masasabi ko dito para kay ka-crypto. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.